Dihado na si dating Presidente Digong Duterte, kaya nagiging tahimik na lang ito. Pansin mo, hindi naglalabas ng statement itong si Digong. Paano? Mukhang guilty sa ginawang secret deal sa China. Unti-unti na ito ka-coffee, lumalabas na ang baho ni Digong eh. Kaya tahimik na ito. Hindi ka marinig na magsalita ito. Ang nagsasalita lang dito si Harry Roque. So yun ang puna sa kanya. Bakit medyo tahimik itong si Digong? Hindi ito nananahimik kasi dihado. Kasi kung matibay yung laban nila dito sa secret deal na yan, kung may pagmamalaki talaga sila, hindi yan mananahimik. Magsasalita at magsasalita yan. Kaya tahimik itong mga to eh. Dahil dihado yung kanilang pwesto dito. Kung magsagawa pa ng investigasyon dito, yari na. Diba? Magkakalabasan na. Baka nga hindi lang yung issue dyan sa Ayungin Shoal, naging agreement ni Digong eh. Baka mas marami pa siyang commitment dyan sa China. Kaya tahimik na lang talaga itong si Digong. Sa tingin ko, yun yung best way dyan. Huwag mo nang pansinin nyo na nananawagan na magsalita, manahimik lang, no? Kasi wala silang ilalabas dyan na ebidensya eh. Halimbawa, si Harry Roque, sabihin ni Harry Roque, publicize yan. Itong deal na to hindi secret dahil publicize yan. Asan yung news clippings? Sabi niya may news clippings, no? Ilabas nyo, di ba, kung totoong publicize yan. Anyway, nabibira kasi ngayon itong si Digong. Kasi, sabi ko nga, dihado ito ka-coffee, kaya tahimik na lang. Pinamigay na niya, sabi sa ABS-CBN balita na ito, no? Pinamigay na niya, Duterte-Xi secret deal meant giving away Ayungin Shoal, sabi ni Carpio. Itong si Carpio, binabanatan ngayon ni Harry Roque. Pansinin niyo, may bagong video si Harry Roque. Binanatan niya si Trillanes, sabi niya Trililing, no? Binanatan niya si Leila de Lima. Binanatan niya si Carpio. Inakikipag-argue siya doon kay Carpio pagdating sa technicalities, no, ng international law. Inahamon niya doon si Carpio eh. Kaya nagpapasikat ito kay Carpio, binanatan niya. Paano si Carpio? Ayaw din tumigil, di ba? Siyempre, may pinaglalaban itong si Carpio. Yung iba, wala. Kaya tahimik na lang. Sige, pinamigay na niya kasi yun ang gusto ng China. Oy, ako magre-react na naman sila dyan eh. This is how retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio describes the secret deal between former President Duterte and Chinese President Xi Jinping to disallow repairs of the BRP Sierra Madre. Kasi malinaw yan ka-coffee. Kapag hindi mo i-repair itong BRP Sierra Madre, guguho at guguho yan. Kasi bulok na yan eh. Di ba? Term nila dyan, bulok. Sira na talaga yan ka-coffee. Kung hindi mo i-repair yan, tubig pa yan. Mas mabilis masisira yan kung hindi mo i-repair. At once na masira na yan, anurin na lang ng tubig yan ka-coffee, alunin na lang yan, wala na. Yung first line of defense natin dyan, wala na. Diba? Kasi pumayag ka nga eh, na bawal magdala ng construction materials dyan eh. Sabi ni Harry Roque, secretly lang daw, magdadala, magpapasok dyan. Magaling ang China, na-detect nila yan, may mga radar ata yan eh. May mga sensors yan, nalalaman niya kung ano yung laman ng dadalhin dyan sa mga drone nila. In an interview, Carpio said Duterte and Xi's gentleman's agreement not to allow the delivery of construction material to repair the rusting BRP Sierra Madre is disadvantageous to the Philippines, especially since the ship is used as a military outpost to establish the country's sovereignty in Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal. Yun naman talaga yung purpose yan, ka-coffee. Kaya nga, pinestuhan yan eh, ng mga sundalo natin eh, ng Navy natin dyan eh. Kasi ito ay nagpapakita na amin ito, di ba? Kumbaga, milepost natin ito eh. Landmark namin ito, amin itong teritoryo na yan. Kung masira na yan, kung wala nang tutulugan yung mga sundalo dyan, di ka naman makapag-construct dyan eh. Wala na. Sa China na naman yan, ang kinin na naman nila yan. Yung gentleman's agreement na hindi tayo magdadala ng construction material para i-repair ang BRP Sierra Madre, mali yun. Kasi everybody knows na magkukulapse na yung BRP Sierra Madre. Exactly. Obvious yan eh, itong sinasabi ni Carpio eh. Masisira at masisira yung BRP Sierra Madre na yan. Hindi parang sige, yun na yan. Kaya nyo yung teritoryo na, antayin nyo na lang masira, o panoorin nyo na lang masira. In 5 years time, masisira yan. Parang gano'n na nangyayari dyan eh. Kasi ang tagal na, rusty na eh, yung superstructure. Anytime, magko-collapse yan. Kaya kailangan i-repair. Yung pagpayag ni Duterte na hindi tayo mag-repair is against our interest kasi anytime, it can collapse. Yan ang gusto ng China, na mag-collapse tapos, wala na tayo. Carpio said in an interview on Teleradyo Servicio. Diba? Disadvantageous talaga yung pinasok at sikreto pa, di ba? Sino nakakaalam yan? Sila lang nakakaalam yan eh, na may ganyan palang agreement. He added, it is against our interest. Talagang dihado tayo sa gentleman's agreement na yan. Kaya tahimik si Digong. Kasi wala silang laban dyan eh. Kasi kung may laban sila dyan, magsasalita yan. Wala eh. Silence na lang ang sagot nila dyan.
Hayaan na lang nila masira sila, di ba? Sa katahimikan. Akala nila walang factor yung pananahimik. May factor yan. Nakaka-apekto sa survey ni Sara Duterte yan. Sa karir ng kanyang anak. The 100-meter BRP Sierra Madre began its life as an USS LTS-821, a tank landing ship of the U.S. Navy during World War II. The ship was later renamed as USS Harnett County and used as a floating base dyan po sa Mekong Delta during the Vietnam War. A gentleman's agreement between the Philippines and U.S. allowed the transfer of the ship to the Philippine Navy after it was used to transport thousands of Vietnamese refugees to the Philippines. It was later renamed as the BRP Sierra Madre. Sinadyang pasadsarin yan, Ka-Coffee, para magkaroon talaga tayo ng may post dyan, ng ground dyan para tauhan ng ating mga sundalo. After decades of service, the BRP Sierra Madre was deliberately ran aground in Ayungin, Shoal in 1999 in an effort to check Beijing's advance in the contested waters. Ang galing nga ng strategy dyan eh. Diba sinadya mo, air of time ito eh, di ba? 1999. Sinadya itong pasadsarin dyan eh. Para may base tayo dyan. And then, sabi ng China, may nangako daw sa kanila na aalisin na yan. Pero after 20 years daw, wala pa rin. Di ba? Hindi pa rin ninaalis. Sino kasing nangako na naman? Mga trader daw, sabi ni Oscar Santo Domingo. Exactly. Jose Esguerra, wala na kredibilidad si fentanyl. Sabi niya, bangag si PBBM, bukasan, wala daw siyang sinabi na bangag, laban o bawi. Exactly. Di ba? Bakit ka maniniwala? Sabihin niya ngayon, iba bukas. Ganon din siya, no? Ganon din si Aranoke, namana na sa kanya. Aurora Zamora, hello Ka-Coffee. Pa-shoutout po, watching from California. Hello po sa inyo dyan, sa California, no? Mike Panaligan, Ka-Coffee, napanood mo na ba yung video ni Maharlika? Yes po, napag-usapan na natin kanina, Ka-Coffee, ha? Nawiwindag ka sa kabubuhan niya, about West Philippine Sea, hindi pa, Ka-Coffee. Hindi ko pa napapanood. Yun doon lang sa sa peking dokumento mula sa PDEA. Sirain talaga ang administrasyon. Dapat hindi sa ere ilalagyan, mas justified sa tubog. Ano ibig sabihin? Ariel Escamillas. Silence by Digonggong, clear admission of guilt, sabi ni Frank Gaspar. Yan ang nanahimik sila dyan eh. Na parami ang black coffee, lagay ko tonight ha, pambihira. Entrep man. Dahil mapait ba? Bitter ba? Ganun ba yun? Anyway, sige, comment ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Basa natin mga Ka-Coffee. Kim Santos, nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo, nandiyan po sa Facebook. Kay Ma'am Nilda Galvez, nabudulan si Xi Digong at si Xi Jinping. Si Tabat, happy viewing po sa inyo. Kay Erwin Fusato, kay Edna Abar, happy viewing po sa inyo. Kay Oleg Agwa, kay Annabel Cayetano Pagaling, shoutout po sa inyo. At sa lahat ng Ka-Coffee natin na nakatutok sa atin nasa Facebook, nasa YouTube, no? Sige, like muna Ka-Coffee. Attendance check tayo sa mga kapapasok lang. Like lang po itong video na to. At kung di pa kayo naka-subscribe sa YouTube, libre, wala pong bayad dyan ha. Click lang po yung subscribe. Kung nasa Facebook kayo, like and follow lang Ka-Coffee. Yan, para dumami tayo Ka-Coffee sa ating channel. Move on tayo sa ating next topic. Kuha na yung kape. Orlando Dutz Valdez, nasa USA, dyan po sa Atlanta. Happy viewing po sa inyo.